Ang Babylonia, dito ay hindi lang literal na lungsod, kundi simbolo ng isang makasalanang sistema ng mundo. Isang lipunan na inuuna ang kayamanan kaysa sa Diyos. 1. Pagdadalamhati ng mga mangangalakal. Sa talata 11, pinapakita dito na ang mga tao na umaasa sa negosyo at kayamanan ay nalulungkot dahil sa kasalanan, kundi dahil nawalan sila ng kita. Ibig sabihin, ang puso nila ay nasa pera, hindi sa Diyos. Paalala, hindi masama ang kayamanan, pero ang pag-ibig sa pera ay delikado. Sa Timoteo chapter 6 verse 10, mga kayamanan at luho. Sa talata 12 to 13, binanggit ang napakaraming mamahaling bagay, hinto, perlas, pabango at iba pa. Pinapakita nito ang labis na luho at karangyaan. Pero ang pinakamatindi, mga kaluluwa ng tao. Ibig sabihin, pati tao ay ginawang kalakal. Ito ay nagpapakita ng matinding kasamaan, pagsasamantala at kawalan ng awa. At 3. Bigla ang pagkawala ng lahat. Sa talata 14, lahat ng bagay na kinagigiliwan nila ay biglang nawala. Ito ay paalala na ang kayamanan sa mundo ay pansamantala lamang. At 4. Takot at paglayo. Sa talata 15, ang mga dating nakinabang ay lumalayo. Ang mga dating nakinabang ay lumalayo na ngayon dahil sa takot. Ipinapakita nito na ang relasyon na nakabase sa pera ay hindi totoo. Kapag may problema, iiwan ka. At number 5, pagbagsak ng maringal na lungsod. Sa talata 16, ang Babylonia ay puno ng ganda at kayamanan, pero bumagsak pa rin. Ibig sabihin, kahit gaano kayaman o kaganda ang isang sistema, kung laban ito sa Diyos, tiyak ang pagbagsak nito. Ang bahaging ito ng Apokalipsis ay babala sa lahat. Huwag gawing Diyos ang pera. Huwag umasa sa kayamanan ng mundo. Ang sistemang laban sa Diyos ay babagsak. Ang tunay na yaman ay nasa pagsunod sa Diyos. Sa huli, malinaw ang mensahe. Ang kayamanan at luho ng mundo ay pansamantala lamang. Ngunit, ang relasyon sa Diyos ay walang hanggan. Kaya habang may panahon pa, piliin natin ang tama. Hindi ang kayamanan ng mundo, kundi ang kalooban ng Diyos. Tanong, kung darating ang araw na mawala ang lahat ng material na bagay, handa ka ba? Nasa Diyos ba ang puso mo o nasa kayamanan ng mundo?